Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. So ito kabibig ha, live na live. Hindi to live ha. Salamat pala kay Mr. Edgar Nemos pagbibigay sa atin ng magandang background. O na-observe nyo ba yung magandang background? Nakita nyo ba? Pasalamat tayo kay Mr. Edgar Nemo. Ito na kabibig. Erwin Tulfo, matatai or natatai na? Kasi si Senator Marcoleta kasama ang ilang senador ay magtatakda ng pagbabalik ng BRC or Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at hindi ito sa loob ng Senado. Bukas na bukas talaga kabibig ay nako, darating ang additional 14 ex-military or Marines, mga ex-Marines or mga minamahal nating nagbibigay impormasyon at pasabog tungkol sa eskandalo korupsyon sa flood control. Darating sila kabibig. Ito ang in-announce ni Mike Defensor. Naku po, parang manginginig din naman. Hindi sa loob ng Senado ha? O excuse me, kung akala yung sa loob ng Senado, hindi talaga matutuloy sa loob ng Senado. Sa ibang lugar ito kabibig. Naku po, ito kabibig oh. I-share ko sa inyo kung ano ang latest trending news. Ito, yan na, ito na. Oh. Sabi ni Mike Defensor, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026, Martes. Double Gym EDSA Guarding Events Place, alas 10 ng umaga. Hindi pala ito sa loob ng Senado. Kasi may threat kasi daw sa loob ng Senado at sabi pa nila na posible daw ang nag-uudyok ng threat ang 18X Marines. Grabe no? May connection bang 18X Marines sa loob na para mag-threat sila? Suportahan natin ang Brave 18 at ang karagdagang 14. Hala, another 14. At ang ating mga senador, Alan at Pia Cayetano, Marcoleta, Amy Marcos, Mark at Camille Villar, Ruben Padilla, Loren Ligarda, Estrada, Go, Villanueva at De La Rosa. Suportahan natin ang paglabas ng katotohanan. Yan nakabibig o. Kitang-kita naman, June 16, 2026. Double Gym EDSA Garden Events Place. Naku, yun lang ang problema, wala si Senator Villanueva o Bato at saka si Estrada. Yun lang ang problema, laban para sa katotohanan. Abangan natin taong bayan share para maipakalat kasi pilit gustong kalimutan ng gobyernong ito kasama mga kasabwat na politiko, senador at congressman. Gusto nilang kalimutan ang nakulimbat mula sa kaba ng bayan. Ito ang inaabangan ng marami. Go! This is it, the Blue Ribbon Committee hearing issue we've been waiting for. Crocs, take a deep breath and exhale and don't blink. Nice move! Oh, ito sabi nila mga netizen ha. In principle, a Senate Blue Ribbon Committee hearing can be held outside the Senate building provided it is conducted pursuant to the Constitution, the Senate rules, and the committee's duly adopted procedures. The 1987 Constitution does not require that inquiries in aid of legislation be held inside the Senate halls. What Article 6, Section 21 requires is that the inquiry be conducted in accordance with its duly published rules of procedures, and that the rights of persons appearing in or affected by the inquiry be respected. The Senate rules likewise contemplate that committee meetings and hearings may be held at designated places, since notices must be include the place and time of the meeting. The rules do not limit committee hearings to the Senate session hall or committee rooms. Therefore, a hotel venue is not automatically unconstitutional or illegal. The key question is whether the hearing was properly called by the committee or its authorized officers with the required notice, quorum, and compliance with Senate rules. If the hearing is held in hotel merely for convenience, security, or logistical reasons, that alone would not invalidate it. However, if the hearing was not authorized under Senate rules or was convened by persons lacking authority to do so, then questions about its legitimacy arise regardless of whether it was held in a hotel or the Senate or elsewhere.
A useful analogy is that congressional committees sometimes conduct field hearings outside Manila to gather information directly from local officials and affected communities. The legality comes from the committee's authority and compliance with rules, not from the physical location. Yan na kabibig. Sinisigaw ng tao, ituloy na po ang laban BRC. Kung may mga ayaw, mas marami namang mamamayan ang gustong makarinig ng katotohanan. Ngayon kapag may pumigil, taong bayan, alams na. Yan kabibig ha? Yan na, alams na daw kung may gustong magpa-keep quiet sa BRC. Ako, grabe kabibig. Bakit kaya hindi sa sa loob ng Senado? Kasi ang Senado ay bahay ng mga Pilipino. Pero bakit ganon? Kasi may threat. Ay, threat talaga, no? Grabe naman yung rason, threat. Naku po, yan na. Hindi ito meeting, ha? Hindi ito meeting katulad ng ginawa ni Erwin Tulfo na natatain na ngayon kasi pangalan niya ay, baka itong 14, no, ay magbibigay ng maraming impormasyon, videos, at saka mga screenshots na, nako, at lalong madidiin si Erwin Tulfo. Paano yan? Kinakabahan na ba si Erwin? Pabalik-balik na ba sa CR si Erwin? O yan, Erwin, tingnan nyo ha. June 16, 2026, Martes. Baka mag-declare pa naman sila ng may threat sa events place. Huwag naman pong ganyan, ha? So, eto kabibig, i-share ko sa inyo ang bakit nga ba hindi sa Senado kabibig? Ito daw ang rason kabibig kung bakit hindi sa Senado. Grabe no, bakit pinagbawalan ba? Meron bang magagalit kung bakit hindi sa Senado? Eto kabibig, nakita ko lang impormasyon. Kinig tayo kabibig. Ito. Kabibig, ha? Pinahayag naman ni Senador Rodate Marcoleta na security threat sa premises ng Senado ang dahilan kung bakit naantala ang pagsasagawa ng Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee hearing sa programang Saganang Mamamayan ay tinalakay ni Senador Marcoleta na hindi ibinabahagi ng Senate Gatchalian-led faction ang mga nalalaman nito patungkol sa sinasabing banta sa seguridad sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi rin naman galing sa ibang intelligence firm ang impormasyong nakukuha, kundi sa National Bureau of Investigation o NBI lamang. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun kabibig. Yun ang nangyari. Ang threat pala. Senado ang ito kabibig kami. Papatawag na pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Sa labas. Papatawag na pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Sa labas ng Senado. Hindi po sa loob ng Senado, ha? Kasi sa Senado po may barbed wire. Naku po, tuloy na yan. Malamang, ngayong araw na to, gagawa ng drama ang mga bendalo dyan para lamang magkaroon ng ibang issue. Pero bukas po, suportahan po natin itong mga maglalabas ng katotohanan. Lalo na't may mga bagong testigo. Yung 14 daw lalabas na bukas. Ayon dito sa post po ni Katibinag, tinatawagan ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026. Bukas po yan sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Suportahan po natin ang Brave 18 at may karagdagang testigo na 14. Share po natin to kasi malamang sa ngayon, hindi ko lang alam kung binalita na po ito. Malamang hindi po nila ibalita ito. Maliban po sa mga mapagkatiwalaan po nating media. Pero yung ibang kilalang media dyan na di umano ay nabanggit na karaan na may paganyan. Balibalita pa naman natin, matindi itong bagong pasabog ng 14 karagdagang testigo ay malamang may mga bagong pangalan na mabanggit dyan, ha? Yung nakaraan nga, yung sa Brave 18, yung sa 18 ex-soldiers, takot na takot sila. Lalo na ito, nadadagdagan pa at mas matindi pa. Ako, kakabahan na naman sila. Natataranta na naman yan. Malamang, ano na naman kaya ang gagawin nilang drama dyan? Itbulaga na naman ba? O ayon dito sa nagkomento,
Sabi ni Arkel Mano, ano na naman kaya ang gagawin ng mga Bendalo Group? Bendalo Group. Sabi ni Tolits May, diyan na talaga magkaalaman, kaabang-abang yan. Sa mga makakapunta, pwede po tayong pumunta para suportahan po natin yon. Sabi ni Roslyn Dries, tingnan natin if ano naman pakulo gagawin ng mga mahilig mag-Bendalo. Bangan po natin, asahan po natin yan. Merong mga gagawin yan sila mamaya. Share po natin ito at suportahan po natin ang mga senador na naglabas ng katotohanan, hindi kagaya ng iba dyan, may pinagtatakpan. Oo, may pinagtatakpan. Sino kaya ang may pinagtatakpan? Nako, yun lang po kabibigang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. As in, super excited tayo bukas kasi another 14 na mga 18X Marines ang magiging testigo. Hala ka. Sino kaya yan kabibig? Kinakabahan na sila. Bagong testigo. Bagong 14, 18 ex-Marines. Naku. Ano ang iyong reaction dyan, kabibig? Ito nga ang sabi ni ni Mike Defensor na sisira talaga sa pagkatao ng ilang politikong nagtatagong parang santo. Ito. Nagdagan yung 14. Ay, may bagong 14. May bagong 14. May mga kasama pa tayong lalabas. Alam mo! Kung may pag-rip ka ba? Si Mike Defensor, mga kaibigan. Wala pa? Lalabas pa yung sila dito kung Mike? Ang itin na rin, pupunta ba yun dito? Pasok tayo! 14 kami! 14, hindi 14. Bago. Kung totoo ba yan Kong na 14 lang ang nandyan, bago daw yan? Hindi, 14 bago, may lalabas pa. Tapos plus 7 pa daw. Plus 7 pa. Pero 14 muna yung natin sa hearing. Hindi yan yung 18 Kong, hindi. Hindi, nagdagan yung 14. Ay, may bagong 14. May bagong 14. May mga kasama pa tayong lalabas na nakita na yung kanilang mga kasama, yung mga sinasabi, kaya sila mismo, lalabas sila at magsasalita tungkol dito. Hindi ko sila nakikita, hindi ko sila kilala. Sabihin Pero ni Matipag, nakikita bayad yan. na naman yan. Ha? Sabihin ni Matipag, bayad na naman yan. Ewan ko sa kanya. Sabihin niya naman, bibigyan mo na naman. Oo, grabe, oh. Nakita nyo naman nila ako sumagot, sila na yung sumagot. O, di ba kabibig? Another 14, hindi pa ito nakakausap, nakikita ni Mike Defensor. So talagang pasabog, surprise ito. Yun lang. Yun lang po kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.